alam nyo, nakakalungkot, di ba? Sinabi, ila-live stream yung mga proceedings ng ICI. Dapat walang ifs, walang buts yan eh. Ang problema, anyone can just invoke, we would like to have an executive session. Yun ang problema doon. Gusto ng mga tao na malaman ano talaga ang mga pinagsasabi diyan sa ICI proceedings. I share the same sentiment with our fellow minority colleagues in the House of Representatives, such as si Representative Laila De Lima. Dapat no buts, no ifs, live stream, period. Ganun lang kasimple yun, na makita ng mga tao. Kasi anyone can just invoke gusto ko po executive session tayo. Problematic yun, di ba? Take note, dalawa lang ang responsibilidad o trabaho ng ICI, fact-finding body yan, hindi naman judicial or quasi-judicial yan eh. Fact-finding yan, magkukulit ng pieces of evidence at nagawa talaga yung body na yan para i-appease yung mga tao at makita na may ginagawa naman ang gobyerno patungkol dito sa flood control anomaly. So transparency is a bare minimum. And when we say transparency, the live streaming, all the documents, at lahat ng may kinalaman dyan sa ginagawang proceedings ng ICI should be made public. After all, ang gagawin naman dyan, idadala sa ombudsman eh. Anyone can do that. So anong added value ng ICI? The added value is the transparency side, na makita ng mga tao ano bang pinagsasabi ng mga tao na pumupunta diyan sa ICI. Ano po yung... So good thing kung nagano na po sila, kung nag-live stream na po sila kanina. I don't know, hindi ko po alam kung nakapag-live stream sila, pero good thing kung nag-live stream na sila kanina. Nag-live stream po sila kung... Pero ano po yung tugon nyo po or yung komento nyo dun sa mga initial concerns nga na baka pag nagsalita ang tao na inimbitahan dun sa ICI, merong mga sasabihin, you don't even know if tama yan, tapos parang trial by publicity mangyayari or nasa court of public opinion siya, expose or merong mga personal details na dapat hindi naman na bubunyag no sa publiko. Ano po yung dapat gawin sa mga ganong concerns? Well, my belief and our belief is that the public has every right to know whatever's happening in ICI. We are not just talking about personal or private personal matters in ICI. Pinag-uusapan dyan is issue of public concern, national interest yan eh. We are talking about hundreds of billions of pesos. And Juan de la Cruz, ang simpleng Juan de la Cruz na na manggagawa, karapatan niya na malaman kung ano ba talaga yung sinasabi diyan. Ang concern ba nila ay trial by publicity? Let the people express their anger. Let the people express their frustration. Kung murahin sila diyan, dapat dapat tanggapin 'yun ng mga opisyal ng gobyerno o kung sino mang sumasalang diyan sa ICI kasi nakakagalit. Talagang nakakagalit. So wala akong nakikitang problema doon. Trial by publicity, husgahan sila ng mga tao. After all, ako tinitignan ko siya, it's a good platform for all those involved or implicated in the flood control anomaly to clear their name. Kung wala naman silang tinatago and if they are really confident that they are not part of any anomaly or any corrupt practices, pag humarap sila sa mga tao, heads up high dapat. At ipakita nila sa mga tao na ito kami, handa kaming humarap, wala kaming itatago dahil wala namang dapat itago at walang dapat ikatakot. That should be the guiding principle. Again, at this moment, wherein the people, especially yung mga manggagawa, yung mga taxpayers natin, ay galit na galit sa lahat ng institusyon natin. Disservice na itago mo yung kung ano mang proceedings. So I think hindi naman bangga yun din sa ng objective ng ICI.